Third person's POV. Kinabukasan, nagising si Andrew na wala sa tabi niya si Lara. Napabuntong hininga siya, inisip na nasa kabilang kwarto lamang ito at inaasikaso ang dalawang anak. Tumayo siya sa kama, pumasok sa banyo at nag-shower. Nang matapos siyang magbihis ay lumabas na siya ng kwarto, dumiretso sa kwarto ng mga anak. But still, hindi niya nakita si Lara. Napaisip siya, baka nasa kitchen at nagluluto ng almusal. Hinaplos niya ang pisngi ng dalawang bata. Mahimbing na natutulog pa rin ang mga ito. Inisip niya na nasa kitchen si Ate Ines kasama ang asawa upang i-assist sa pagpe-prepare ng almusal. Ilang minuto pa siyang nagstay sa loob ng kwarto ng mga bata. Naunang magising ang panganay niya, at ang ina kaagad ang hinanam nito. Saan po si Mommy, Daddy? Nagkukusot pa ng mga mata na tanong nito sa kanya. Nakangiti na hinaplos niya ito sa pisngi, ginulo ang buhok. Mommy's in the kitchen, preparing our breakfast, magiliw niyang imporma sa anak. Tumanggo naman ito sa kanya. Come, I'll help you to go to the toilet. Mabilis na umiling sa kanya ito. I can do it by myself, Daddy. Big boy na po ako, sagot ni Liam sa ama. Pumasok ito ng banyo at gumamit, nag-toothbrush na rin ito. Hindi rin naman nagtagal, umingit ang bunso niya, kinarga niya ang bata. Tulad ng panganay niyang anak. Ang mommy rin ito ang hinahanap, batid niya na gustong damid. Let's go to mommy, aniya kay Liam paglabas nito ng banyo. Gamit ang isang kamay ay buhat ang baby girl niya, at ang isang kamay naman ay humawak sa palapulsuhan ni Liam upang hindi ito malaglag sa hagdan. Daddy, I can walk alone. Kaya ko na po mag-walk sa stairs, wika pa ni Liam sa ama habang naglalakad sila pababa sa hagdan. But Andrew didn't listen to his son. He is still afraid of his son falling down the stairs. Mahirap na, marupok pa ang buto nito. I know, you're a big boy, buddy. But Daddy wants to make sure that you're safe, tugon niya sa anak. Your mommy would get mad at me, pag pinabayaan kita, he winked at his son. Ngunguso naman ang bata, Mommy won't get mad at you, she loves you Daddy. Napatigil siya sa paghakbang sa sinabi ng anak, kaya naman napastop rin sa paghakbang si Liam. What did you just say? Aniya sa anak, Mommy won't get mad at you po because she loves you, and she loves me too, she loves baby Lily, walang muwang natugon ni Liam sa ama. Why po Daddy? Do you love Mommy too, di ba po? Mommy and Daddy loved each other. Sabi ng teacher namin yun. Ang family ni Lalove ang bawat member ng pamilya. Oo naman son, love ko si Mommy mo. Tama ang teacher mo, aniya sa bata. Napangiti si Liam. I am right. I am right. You love Mommy. I will tell this to her. Masayang sabi nito. Namilog ang mga mata niya sa tinuran ng anak. Nabahala siya. Dapat siguro hindi niya sinabi iyon sa bata. Hey, buddy, that's our secret okay? Promise me you would never tell this to your mommy, ako na lang ang magsasabi sa kanya. Napaisip ang bata, okay po daddy, secret natin yun. Nabunutin siya ng tinik sa dibdib. Ginulo niya ang buhok ng bata. Very good, ngiti niyang sabi rito. Okay, let's continue walking to si mommy. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad sa hagdan. Hindi naman nagtagal ay muling umingit ang baby girl niya. Wait lang baby ko, malapit na tayo sa mommy mo. Nang marating nila ang kitchen, mabilis na kumunat ang noo niya dahil wala roon ang ina ng mga anak niya. Si Ate Ines lang ang nasa kitchen, naghahanda ng almusal. Where's Lara? Tanong niya kay Ate Ines. Nangunot rin naman ang noo ni Ines sa tanong ng amo. Bakit siya ang tinatanong nito ang akala nga niya nasa kwarto pa ito nilang mag-asawa at natutulog. Po, sir, si Ma'am Lara po, di po ba nasa kwarto nyo? Naguguluhan at nagkandayutol na tugon ni Ate Ines sa amo. But bakit po ako ang tinatanong niyo sir? She added. Rumihistro ang pangamba sa mukha niya dahil sa sinabi ni Ate Ines, wala si Lara sa bahay. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. What the hell? No, hindi naman siguro lalayas ang asawa niya at iiwan ang mga anak sa kanya. Napailing siya. No, hindi niya kayang gawin ang bagay na iyon. Then, where is she? Wala siya sa kwarto namin Ate Ines.
Hindi po ba siya nagpaalam sa'yo na lalabas lang sandali? Umiling si Ate Ines sa kanya. Hindi po sir, sa inyo po hindi rin nagpaalam. Balik tanong nito sa kanya. What the hell? Ano naman kaya ang pumasok sa ulo ng babae na iyon at umalis ng walang paabi? Damn it! He said to himself, still wondering kung saan nagtungo ang babae. Gusto niyang kumilos ng normal. Sigurado siya na baka may pinuntahan lang ito. Maybe, sa wet market. Minsan na kasing nagpaalam sa kanya ang asawa na gustong pumunta ng palengke or talipapa para bumili ng fresh na isda. But he did not allow her na pumunta sa palengke or sa talipapa na sinasabi nito. Kaya naman he went to mall at bumili ng mga malalaking isda since gusto nito na bumili ng isda. Pakihawak po muna si Baby Lily, binigay niya ang bata kay Ate Ines. Gotor na po yata si Baby. Lumakad si Ate Ines buhat si Baby Lily para padadahin. Si Liam naman ay inis-ikaso niya hanggang sa matapos itong kumain ng almusal. You, okay here, buddy? Kunin lang ni Daddy yung phone sa room. Agad naman na tumanggo sa kanya si Liam. Okay po Daddy. Parang kidlat na kumilos siya paakyat sa hagdan. Animoy may limited timer lang siya na mabilis niyang tinakbo ang kwarto sa kakinuha ang kanyang cellphone. Humihingal siyang bumalik sa anak hawak ang kanyang cellphone. Wow, Daddy, you're too fast, puri ni Liam sa ama. That's my power, son. Biro naman niya rito. Habang kumakain si Liam, tinawagan niya ang ina. Yes son, himala at napatawag ka yata sa akin ng ganitong oras, ani ng mommy niya sa kabilang linya. He was hesitant to tell his mom about Lara. He cleared his throat. Wala naman po mom, I just want to check you. Wala sa kanyang sarili na sabi sa ina kaya naman natawa ito sa kanyang sagot. You just what? To check me. Bakit? Okay naman ako anak. Thank you. Ikaw, kayo ng mga apo ko, kamusta kayo riyan? Balik panganggamusta nito sa kanya. We're okay here mom. Tila may nakabara sa lalamunan niyang sagot sa tanong ng ina. Well, good, son. Mabuti at okay kayo dyan ng mga apo, sandaling natahimik ang linya. Si Lara pala, how was she doing? Nakapagluto na ba siya ng almusal niyo? Can I talk to her? Mom, she's with Baby Lily upstairs. Mabilis niyang pagsisinungaling na sagot. Ganun ba, sige mamaya na lang ako tatawag sa kanya. Bye, son, gising na ang dad mo. Ipaghahanda ko na siya ng almusal niya. Natapos ang pakikipag-usap niya sa ina, hindi niya masabi ang totoong dahilan kaya siya napatawag rito. Okay, mamaya na lang ulit niya tatawagan ng ina para sabihin rito ang tungkol sa asawa niya. Maghihintay pa siya ng ilang oras, baka may pinuntahan lang ito. Mabilis na lumipas ang 2 oras. Wala pa ring Lara ang umuwi. Nakatitig siya sa phone number nito, nagtatalo ang isipan at pride niya kung tatawagan niya ito. Pero sadyang mas mataas ang pride niya, so hindi niya tinawagan. He would wait her to come home, bakit naman niya ito tatawagan umalis nga ito ng walang paabi. What he would do, is to scold her for leaving the house without saying kung saang lupalop ito ng mundo pupunta. He was pissed off. Naiinis siya dahil hindi man lang nito iniisip ang mga anak nila. Basta umalis na lang ng walang honeyho sa mga kasama sa bahay. Damn it! Kumanda ka sa akin Lara. Inis na sambit niya, ngunit sa loob ng puso niya, he was worried for her. Kung nasaan na ito ngayon? Mabilis siyang tumakbo papunta sa pinto nang marinig niya na may nag-buzzer. Halos magkanda-dulas pa siya para lang marating ang pinto at buksan iyon sa pag-aakala na ang tao sa labas ng pinto ang hinihintay niya. Where have you been? Nabitin ang kanyang pagsasalita nang hindi ang asawa ang nasa harap ng pinto pagbukas niya. The delivery rider sa flower shop na inorderan niya. Good morning po sir, sorry po na late ako ng deliver. Nabutas po kasi ang gulong ng motor ko, napapakamot sa ulo na wika ng rider sa kanya. Laglag ang balikat na tumango lang siya rito. It's okay, wika niya. Hindi na niya pinirmahan ang receipt since siya naman ang sender nyon. Pumasok siya na dala ang bouquet ng bulaklak. Walang buhay na nilagay iyon sa ibabaw ng lamesa. Naabutan niya roon si Ate Ines. Ang sipag talaga magpadala ng bulaklak ng tao na iyon kay Ma'am Lara, wika ni Ate Ines at napatitig sa bulaklak. Kung hindi lang nanghihinayang si Ma'am Lara,
Gusto talaga niya na itapon ang mga bulaklak. Kasi natatakot daw po siya na magalit sa kanya ang asawa niya. Kaya nilalagay na lang namin sa vase, total maganda naman po, dagdag nito. May gumuhit kirot sa kanyang dibdib matapos marinig ang sinabi ni Ate Ines. Nagilty siya, dahil kagabi, pagkatapos niyang angkinan ang asawa, binalaan pa niya ito na sa susunod na pag-alitan siya ng kanyang mommy. Ilalayo niya ang mga bata rito. Tutal, hindi naman niya ito mahal. Sumapit ang gabi, wala pa ring Lara ang umuwi sa pet house niya. Naghahanap na rin si Liam sa ina nito. Saka pa lang niya binaba ang kanyang pride. He dialed her wife's phone number. But suddenly, her number wasn't available at the moment. Gusto niyang basagin ang phone niya. Nasaan ka ba? Inis niyang usual. Problemado na napahilamos siya ng mukha. Saan naman niya hahanapin ang babae na yun? At hindi siya makapaniwala na iiwanan talaga nito ang mga anak nila. He sighed, clenching his jaw. So I was right the whole time. Strategy lang niya ang magpabuntis sa akin dahil sa pera. Sa ginawa niyang pag-alis ngayon, she proves to me na tama ang hinala ko sa kanya. All of this was only her plan, kausap niya sa sarili. Saka pa ba siya susuko na perahan ako? Kung kailan kasal na kaming dalawa. Our wedding is real, inaasikaso ko yun na maging legal sa abogado. Sinadya ko lang talaga na maging hard sa kanya. I was afraid na pera lang ulit ang habol niya sa akin. She stole 10 million from my account. Hindi pa ba sapat ang 10 million na nakuha niya sa akin noon? I was afraid that she would make it again to me. Pero hindi lang ang pera ko ang kinuha niya simula pa noon. My attention, my heart, I hated her for stealing my money. Pero hindi ako galit sa kanya. Honestly, even when she was a nerd babysitter ng baby ko, anak pala naming dalawa. I felt something. I do, obsessed with her even though she was a ugly woman. It started when I saw her feeding baby Lily. She, ugly, very ugly. But my body quickly responded to her body, her chest. Damn, I felt the heat. I want her. I want her in my bed. At first, it was just my obsession, craving for her yummy body. But later, I found myself thinking about her day and night. I was madly, desperately, insanely obsessed and in love with her. Na-in-love pa talaga ako sa maling babae. Isang manloloko at magnanakaw na babae. I never fell in heat to those ugly women I encountered. Hindi ako naa-attract sa kanila kahit pa maganda ang katawan nila ngunit hindi kagandahan ang mukha. But she was very different from those ugly women. I hated her ugly face, but her body obsessed me that much. Sobrang tindi ng pagnanasa ko sa kanya. Kahit pangit siya noon. Lahat ng isuot niya, nasusuka ako sa pangit na itsura niya. For my eyes, she was ugly sa lahat ng oras. But I need to hide my obsession with her. Ayokong pagtawanan ako ng mga kambal ko. An ugly woman, doon lang ako mai-in-love. Sorry po sir, she said in between her sobs. I've never forgotten the day she caught me naked in my cabin with the woman. Unang kita ko pa lang sa kanya, kahit para siyang tanga-pangit, gaskasan dahil sa spiral curly hair niya na parang si Betty La Fea. I was attracted to her. Her lips were I'm dreaming insanely kissing her. Hindi ka maganda, pero gusto kitang tikman. She rejected me when I asked her na gusto ko siyang ikama. Napahiya ako roon. Ako, tinanggihan niya. Hindi naman siya maganda pero tinanggihan ako na makipagsiping sa kanya. Maraming babae ang gustong makipagsiping sa akin. But damn, I liked her. She was the only one I wanted in my bed. Para itago ang nararamdaman ko. I am always hard on her. Lahat ng masakit na salita na binibitawan ko sa kanya. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang ipakita sa kanya na hindi ako patay na patay sa kanya, but the truth was, I am. But fate has its ways. Her son was ill, and she asked for my blood. In return, she will surrender herself to me. Akin ang katawan niya hanggang sa magsawa ako sa kanya. Finally, I tasted her. At doon lalo akong na-obsessed sa kanya. Mas lumalim at tumindi, hanggang sa nalaman ko na siya pala ang ina ng mga anak ko. Small world. Nice.
Sa aking pumanig ang tadhana. She stole my money, well then. Ang katawan niya ang kabayaran sa laki ng pera na ninakaw niya sa akin noon. Pero hindi ko ipapaalam sa kanya na gusto ko na siya, tuluyan na akong nahulog sa kanya. Ayokong maapakan ang ego ko. Hindi ko lang talaga matanggap na in love na ako sa kanya, kahit nung pangit pa siya. Damn it, really, till this hour are you still chatting? Kung pwede ko lang palipitin ang leeg ni Andre, gagawin ko. But he's my brother. I can't. Nang abutan ko silang dalawa sa kitchen na masaya at nagtatawanan habang nagkukwentuhan. I got madly jealous from Andre. He's my brother, I'm supposed to love him dahil magkadugo kami. Pero sa tuwing nakikita ko na close sila ni Lara, napapangiti niya si Lara, naiinis ako. Nababad trip ako sa kanya. Even sa mga anak ko, malapit siya. Kung gusto niya ng baby, then go, gumawa siya ng bata. Hindi yung mga anak ko ang pinakikialam niya. Especially the mother of my child. Nang matanggap ko ang mensahe ni Amanda, siya ay may malubhang karamdaman. Stage 3 gastric cancer. Malayo pa siya sa kamatayan, ngunit kailangan niya ng tamang gamot. Operasyon. Bagamat iba-iba ang pananaw para sa isang taong may stage 3 na cancer sa tiyan, mabisa pa rin itong gamutin ng mga doktor. Ang paggamot ay karaniwang nagsasangkot ng operasyon upang alisin ang bahagi o lahat ng tiyan at chemotherapy upang alisin ang anumang natitirang mga selula ng cancer. Humingi siya ng tulong sa akin. A friendly support para malagpasan niya ang sakit niya. Sinusubukan niyang itago ang kanyang sakit sa mga tao. Natatakot siya na baka mawala sa kanya ang lahat, lalo na ang kanyang career. Napatawad ko na siya sa ginawa niya sa akin noon. She's my friend, kaysa isang babae na kaibigan ko at sobrang malapit sa akin. That's why I never hesitate to help her. Andrew, I'm sorry about the rumors. I didn't expect that the paparazzi would jump to conclusions about you, us. Nagsasabi sila na may relasyon tayo. Na ikaw ang long-time boyfriend ko. I'm so sorry, Andrew. As of now, inutusan ako ng manager ko na manahimik sa mga chismis na iyon. Kasi, it's another way for me na yumangay sa social media. It would really help with the promotion of my upcoming movie. Sorry, promise, once my movie is done, sasabihin ko ang totoo na hindi kita boyfriend. Sumang-ayon ako sa pakiusap ni Amanda, nangako naman siya na aayusin niya ang maling rumors na lumabas tungkol sa amin. I was expecting that my wife would get jealous, but she wasn't. Nang bumisita dito si Amanda sa penthouse ko, wala lang sa kanya iyon. I didn't see any jealousness in her eyes. Kahit konti, wala akong nakitang nagseselos siya kay Amanda. Cause she only wanted from me was my money. Mahabang pagmumuni-muni niya sa sarili. Frustrated siya kung saan hahanapin si Lara. At dahil wala siyang maisip, he decided to call her mom. To ask her help, paano ang mga anak niya kung wala ang mommy ng mga ito. After niyang makausap ang ina sa phone, hindi naman nagtagal ay dumating ito sa penthouse niya. Mas mabuti kung sa akin muna magstay ang mga apo ko son, habang hinahanap mo si Lara, wika ng kanyang ina. Sandali siyang nag-isip. Ayaw niyang malayo ang mga anak sa kanya, pero mas maaalagaan at mababantayan ang mga bata kung sa mansion mananatili pansamantala ang mga ito. Okay po ma'am, sang-ayon niya sa ina. Ihahatid ko po kayo ng mga anak ko sa mansion. Mabilis na umiling ang ina. Hindi na iho, dito ka na lang sa bahay. Baka kasi kung ihahatid mo pa kami, biglang umuwi dito si Lara, di ba? Anang ina niya, may point din naman ito. Baka nga dumating sa bahay niya ang asawa niya. Sige po ma'am, walang buhay na aniya. Tinulungan niya si Ate Ines na ayusin ang mga gamit ng kanyang mga anak. At nang wala na ang mga ito, he sat there quietly on the couch, wondering where he would find his wife. He dialed her number again, still unavailable. Napahilamos siya ng mukha. Damn it, Antoinette POV. Ines, dito ka lang muna sa kotse, ha? May dadaanan lang kami ng mga apo ko sa itaas, sabi ko sa tagapag-alaga ng mga bata. Just in case na magtaka ito kung ano ang ginagawa namin dito sa parking lot ng hotel. Pag tumawag ang Sir Andrew mo, don't tell him na narito tayo okay. Sabihin mo sa kanya na on the way pa rin tayo sa mansion,
Okay, nakangiti na bilin ko sa kanya at lumabas na kami ng mga apo ko ng kotse. Lola, where are we going po? Tanong sa akin ng apo kong si Liam habang sakay kami ng elevator. Sa mommy mo, ngiting sagot ko. Mabilis naman na umaliwalas ang mukha ng apo ko nang marinig na sa mommy niya kami pupunta. Talaga po Lola, paninigurado pa nito. Tumanggo naman ako. Yes, iho, bumukas ang elevator. Tumakbo palabas si Liam, marahil ay excited na ang apo ko na makita ang mommy niya. Sorry mga apo ko, tiis lang muna kayo sa ganitong setup nyo ng mommy nyo. I just need to teach your dad a lesson. Nagigilty ako dahil ako ang may plano ng lahat ng ito. I know this is wrong, but I need to do this for the sake of my grandchild. Kailangan mabuo ang pamilya nila, kailangan turuan ng leksyon ang daddy nila para mamulat sa mali niyang ginagawa kay Lara. Sisiguraduhin ko na after this, magiging mabait, mapagmahal, maalagang asawa ang anak ko kay Lara. Hindi ako papayag na hindi magbunga ng maganda ang effort ko na ito. Otherwise, my husband would get mad at me pag nalaman niya ang ginawa ko na ito. Oh my goodness. Please, help me God. Dapat maging successful ang plano kong ito. Lara's POV. Nang sabihin sa akin ng mother-in-law ko na dadalhin niya sa akin ang mga anak ko para makita ko. Wala na akong ginawa kundi ang mag-abang sa pinto. Miss na miss ko na ang dalawang anak ko. Agad kong binuksan ang pinto nang marinig kong tumunog ang buzzer. Alam ko na sila na yun. Mommy, tawag sa akin ni Liam at agad na sinalubong ako ng mahigpit na yakap. Anak, nangingilid ang mga luha na tawag ko naman sa kanya, niyakap ko rin ng mahigpit. Uuwi ka na po sa house. Walang muwang na tanong sa akin ni Liam. Hindi ako nakasagot sa kanya. Sa halip ay bamaling ako ng tingin sa lola nito. Hindi pa uuwi si mommy mo, apo, ang mother-in-law ko ang sumagot sa tanong ng apo nito. Napunit ang ngiti sa labi ni Liam. Hin-A+ ko naman ang pisngi nito. Naalala mo ba, noon working si mommy? Hindi ako umuuwi di ba? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa anak ko ang lahat. Dahil hindi ko pa rin naman alam kung ano ang plano ng mommy ni Andrew sa akin. Binigay niya sa akin ang bunso ko. Sige, padadahin mo muna si Baby Lily, dahil uuwi pa kami sa mansion. My lips parted a little. Tipo. Bakit niyo po iuwi ang mga anak ko sa mansion? Tanong ko habang nililipat niya sa akin bisig ang bunso ko. My son is looking for you, kaya ang sabi ko, sa akin muna ang mga bata. Buhat sa aking bisig ang bunso ko, lumakad ako papunta sa bed at naupo roon para ipa-breastfeed ang baby ko. Sumunod naman sa akin si Liam at yamakap sa akin. Habang ang mother-in-law ko naman ay umupo sa sofa. Napatitig ito sa akin, sa amin ng mga anak ko. Habang ginagawa natin ang plano ko, hindi mo pwedeng makasama ang mga anak mo, simula nito na siyang ikinagulat ko. Po, pero bakit po? Medyo napalakas ang aking boses na sagot sa kanya. Sorry po, agad din naman nahingi ko ng pasensya sa kanya. Pinag-cruise nito ang mga hita at pinagkatitigan ako. Isipin mo na lang na after this plan, ang mga anak mo ang magbe-benefits in the end, Lion ang gusto kong gawin mo, Lara. Mahirap, but we need to do this. Lumunok ako, hindi ko yata kayang mahiwalay sa mga anak ko, sorry po. Wag na lang po kaya natin ituloy ang plano nyo, mahinang sabi ko. Tumayo ito, basta magtiwala ka lang sa akin, hiha. It would work. All we need to do it maging stick sa plano. Ano ho ba talaga ang plano nyo? Hindi na ako nakatiis, napapuzzle kasi ako sa plano nito. Ngumiti siya sa akin, pasisikatin kita bilang isang artista, anito. Literal akong nasamid ng aking laway dahil sa aking narinig. Po, manghang sambit ko, tumanggo tango ito, yes, in 3 months. Dapat mabuild na natin ang pangalan mo. Dapat sumikat ka na, she said raising an eyebrow at me. Nakarehistro rin sa mukha nito na seryoso siya sa kanyang sinabi. Napakurap-kurap ako, pasisikatin niyo ho ako, hindi makapaniwala na ulit ko sa kanyang sinabi. Ako pasisikatin niya sa loob ng 3 buwan. Suntok sa buwan naman yata iyon. Ako sisikat sa loob ng 3 buwan. Gusto kong matawa sa ideya na iyon. Sa plano ng mother-in-law ko, masyado naman yata siyang believe sa kagandahan ko.
Ano naman ang laban ko sa mga sikat na artista, di ba? Anong laban ko sa Amanda Parker na yun? Wala. Hindi ka naniniwala sa akin na kaya kitang pasikatin in just 3 months. Napalunok ako. Hindi naman po sa ganun. Kasi po, napakamot ako sa aking ulo. Look at me po, ano po ba ang kaya kong i-offer sa mga tao para sumikat akong kaagad tulad ng sabi nyo? Wala po, di ba po, bukod sa mukha akong nanay, walang bagay ang espesyal sa akin tulad ng sabi ni Andrew. Alam ko, may itsura naman ako. Dahil marami ang nagsasabi nyon sa akin nung college student pa lang ako. Pero yung sisikat ako, malabo. Basta magtiwala ka lang sa akin, dear, sisikat ka with 3 months, final na sabi nito. Sabay kaming natahimik nang tumunog ang phone nito. Ang anak, imporma nito sa akin. Kaya dapat na wag akong magsalita. Hi, son, bakit? Sagot nito sa anak. On the way pa lang kami anak, medyo traffic kasi. We'll call you later pag nasa mansion na kami. Siya sige na, bye na muna. Sabi nito at agad na pinutol ang linya. Tapos na ba si Baby Lily? Kailangan na namin umalis. Wika nito matapos kausapin ang anak. Inayos ko ang bunso ko, niyakap ng mahigpit at hinalikan na parang wala nang bukas, ganun rin si Liam. Nagpaalam na ito sa akin na aalis na sila. Pero bago sila umalis, kinausap ng mother-in-law ko si Liam ng mataimtim. Ini-explain nito sa bata ang lahat at ang gagawin namin. Siguro dahil bata pa si Liam ay nakumbinsi naman ito kaagad at nag-promise si Liam sa lola niya na secret lang namin ang lahat. Hindi nito sasabihin sa daddy nito na nakikita niya ako. Pagkaalis nila, mas lalo akong nangulila sa aking mga anak. Malaki itong room na inuukupo ko. Kaya naman lalo kong na-feel ang lungkot dahil mag-isa ako dito. Kabilin-bilina ng mother-in-law ko na hindi ako pwedeng tumawag or mag-text sa kanya. Ito ang gagawa ng way to contact and communicate with me. Para hindi kami mabuko sa plano namin. Binigyan niya ako ng bagong SIM, ito na ang gagamitin ko palagi. Maging si Sophie ay hindi ko pwedeng tawagan gamit ang SIM card na gamit ko ngayon. Kinabukasan, may dumating dito sa room ko. Nagpakilala ito sa akin na kaibigan ni Andre. Bakla ito, pero isang bigatin producer at talent manager pala. Nahiya tuloy ako. I will send you to Cavite immediately, sabi nito sa akin. Para akong robot na sunod lang ng sunod sa lahat ng bilin nito sa akin. At para akong isang pag-anti na nagtatago dahil hindi ko pwedeng ipakita ang mukha ko sa tao. Isang kulay puti na van ang naghatid sa akin sa Cavite. Sa isang malaking mansion ako nito dinala. May 2 babae ang sumalubong sa akin. Agad nila akong sinabak sa rehearsal. Kung paano maglakad at kumilos. Dapat daw ay graceful and elegant palagi. Ang isang babae naman ay inalam kung ano ang talent ko. She asked me if I can dance, sing, or kung marunong daw ba akong umarte. I told her na wala akong talent sa pag-arte at pagsayaw, but I can sing well, I guess. Hindi ko naman iyon pinagmayabang sa kanya. Sinabi ko lang na marunong akong kumanta kahit paano. Pinakanta niya ako. Nakanta ko naman ng maayos ang song na binigay niya. Nakita kong napangiti ko siya. Sinabi rin niya sa akin na napabilib ko siya sa aking boses. May ibubuga pa raw ako once na matutukan naming aralin. Isang araw pa lang ako dito sa mansion sa Cavite. Pagod na pagod ang katawang lupa ko dahil sa dami ng pinagawa ng 2 kasama ko. Kaya naman nung sumapit ang gabi, after ko lang makipag-usap sa anak ko at sa mother-in-law ko, ay nakatulog na ako. Bagsak talaga ang katawan ko sa kama. Kinabukasan, naging abala na naman ako. Nakipag one-on-one ako sa workshop para aralin ang umarte. Piniga ako para umiyak, pagbigkas ng lines tulad ng mga artista na napapanood ko. After ko namang mag-workshop sa pag-iyak, dance workshop naman ang ginawa ko. Dahil hindi naman ako sumasayaw talaga, pagsapit ng gabi, grabe ang bigat ng buong katawan ko. Bagsak, lakda na naman ako sa kama. Pero kahit sobrang busy ko, palagi pa rin ang mga anak ko ang laman ng isip ko. Sumunod na araw sa isang clinic naman kami pumunta for women. The company vision is to enhance natural beauty, promote self-confidence, and inspire individuals to live their best lives. Marami silang ginawa sa akin, mula paa hanggang ulo. Pinaganda nila ang skin ko, though, maputi naman ako.
Mas ini-enhance nila na gumanda ang balat ko soft pinkish skin. Yung parang sa artista kahit walang makeup ay maganda pa rin kahit saang anggulo. Yung kahit kagigising mo lang fresh at maganda ka pa rin. They make my body tone. Lahat ng napanood ko sa TV na ginagawa ng mga artista to maintain their beauty, sexy and younger body. They are almost done with me. Next day, ang ngipin ko naman ang inayos. Kailangan na beautiful smile ako always. After almost a month, natapos na ako sa paghahanda ko. Turn around, utos sa akin ng talent manager na kilala ng mother-in-law ko. Umikot naman ako, narinig ko na pumalakpak ito. Perfect. You're perfect dear, bulalas nitong sabi na halos mag-echo dito sa living room ng mansion na kinaroroonan ko. Hinawakan niya ang mahabang buhok ko, ngayon ay ash blonde na ang kulay ng buhok ko. You're perfectly beautiful, wonderful, except for your hair color. Hindi ko type, hindi bagay sa'yo, anito na sinukli ng daliri ang buhok ko. Hinarap nito ang isang babae na kasama ko. Change the hair color of her, I want light blonde with highlights. Perfect yun for her, sabi nito. Copy po madam, tugon naman kaagad ng babae. Tulad ng inutos ng talent manager ko. Agad kaming pumunta sa salon, pinalitan ang hair color ng buhok ko according sa gusto nito. Light blonde with highlights. Ang ganda mo, girl, politok na papuri sa akin ng stylist na gumawa ng buhok ko. Napatitig naman ako sa malaking salamin sa aking harapan. Lihim akong napangiti. Totoo nga ang sinabi ng stylist. Maganda na talaga ako, parang hindi ako nanganak ng dalawang bata. Totoo talaga ang sabi nila. Kapag may pera ka, gaganda ka dahil sa makabagong technology. Nawala rin ang konting stretch marks ko sa aking bewang dala ng aking pagbubuntis. Hindi ko tuloy mapigilan ang aking sarili na humanga dahil sa transformation na ginawa nila sa akin. You're so beautiful mommy, nakangiti na sabi ng anak kong si Liam sa akin. It's been a month, at ngayon lang kami nagkita ng anak. Pero palagi ko naman silang kausap sa video call bago kami matulog. Si baby Lily ko naman, natuto na rin dumid ng formula milk. Masaya ako na makita at makasama kahit si Liam lang, nag-promise naman ang mother-in-law ko na bibisitahin niya ako kasama ang bunso ko sa mga susunod na araw. Nag-twinkle ang mga mata ni Liam. Na starstruck yata sa ganda ko. I pinched his nose. Binobola mo naman si mommy, kiniliti ko ito sa tagiliran. Humajijek naman ito. I'm not bolero mommy, maganda ka po talaga. But I like my old mommy. Nasa himig ang magkahalong lungkot at kasiyahan na sabi nito. Nahigit ko ang aking paghinga sa sinabi ng anak. Gumuhit ang kirot sa aking dibdib. Kaya love na love ko ang mga anak ko. Kasi alam ko, sila mahal nila ako kahit anong itsura ko, mahal nila ako bilang ako. Ah, thank you baby. Niyakap ko ito. I love you, pinupog ko ito ng halik. Love you too po mommy, akap rin ito ng mahigpit sa akin. Look, mommy, binili ni daddy. Turo ng anak ko sa suot na Spider-Man na wristwatch nito. Maganda, ngiti na sabi. Tara, may bili ako para sa'yo. Niyaya ko ang anak ko sa loob ng kwarto ko. May binili kasi akong teddy bear para sa kanya. For you. Agad na niyakap ni Liam ang teddy bear. Thank you po, mommy. Naupo ako sa edge ng bed at kinandang ko ito sa aking mga hita. Natameme ako nang muling magsalita ito. Gusto na kita always kasama mommy, kailan ka po uuwi sa bahay? Anito? Natigilan ako, not yet pa anak, soon, ani ko. Hinaplos ko ang buhok nito. Napanguso siya. I miss sleeping with you po, malungkot na sabi nito. Hinagod ko ang likod nito. Malapit na anak, pag natapos na ang work ni mommy. Promise po mommy, naninigurado nito. Yes, anak. Malapit na, hanggang sa bumalik dito sa mansion si Andre ay nakaupo at magkayakap lang kaming mag-ina sa loob ng aking silid. Hindi sinama ni Andre ang bunso ko para daw hindi makahalata si Andrew na sa akin sila pupunta. Ang problem kasi nito ay a-attend lang sila ng birthday party sa isang kaibigan. Thank you sa pagdala mo dito sa anak ko Andre, ani ko sa kanya nang dumating ito. May binisita daw siyang kaibigan dito sa Cavite. It's nothing Lara, maliit na bagay, ngiti nitong sabi. Pinagkatitigan niya ako mula ulo hanggang paa.
Grabe, mas gumanda ka pa ngayon. Compliment nito sa akin. Kung wala lang talaga kayo anak ni Kuya Andrew, aagawin kita sa kanya, he grinned at me. Naiilang akong napalunok dahil sa tipo ng titig niya sa akin, ewan ko ba, ayokong mag-assume, pero nakakailang talaga ang paraan ng paninitig niya sa akin. Or baka naman tulad ng anak ko, na starstruck lang din siya sa transformation ko dahil sa new look ko. Pamaling ako ng tingin sa ibang direksyon. I can still feel his gaze on me. At hindi ako sanay na ganito siya sa akin. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. At tila ba hindi namin mahapuhap ang aming mga sarili, kung paano namin sisimulan muli ang aming conversation na naputol dahil sa huli niyang sinabi. Tito Andre, matinis na tawag ni Liam sa tito niya ang bumasag ng katahimikan. Tumakbo ito kay Andre. Uuwi na po ba tayo, tito? Tanong ng anak ko sa kanyang tito. Manang, medyo maaga pa naman. Kung gusto mo magstay muna tayo dito sa mami mo, pwede pa naman, ngiti na tugon ni Andre sa anak ko. Malapad na napangiti naman si Liam sa narinig. Gusto ko po yan, tito. I want to be with mommy pa po, magiliw na ani Liam. Okay, popcorn, movie time. Ani Andre. Nag-twinkle ang mga mata ni Liam sa ideya na sinabi ng tito nito na magmo-movie time and popcorn sila. Yehey, gusto ko po yan tito. Nagtatatalon sa excitement at tuwa na sabi ni Liam. Okay, Liam, pero yan ay kung okay lang sa mami mo na mag-movie time tayo dito, saad ni Andre at tinapunan ako ng tingin. Napalunok ako ng aksidente na magtama ang mga mata naming dalawa. Mommy, please, my son pleaded with me. Napahawak ako sa aking dibdib. Ha, oo naman, syempre anak, nagkandayutal na sabi ko. Yehey, thank you mommy. Nagtatalon muli sa tuwa si Liam sa pagpayag ko na mag-movie time sila dito. Pero nakikitira lang ako dito ha, so quiet lang tayo. At doon lang tayo sa room ko. Much better, ngiti na sabi ni Andre. Gulat akong napatingin sa kanya. Napaisip ako kung bakit much better, ang sinabi niya. I mean, much better if sa room mo tayo magmo-movie time, para walang ingay at storbo. Saka sabi mo nga, nakikitira ka lang dito sa mansion na to diba, paliwanag niyang sabi sa akin nang mabasa ang laman ng isip ko. Lumakad kami paakyat sa silid ko. Binuhat ni Andre si Liam. Tapos pagpasok namin sa room ko ay tumawag ito sa online deliver para magpa-deliver ng popcorn. I can still feel uncomfortable sa kanya. At kahit pilit kong i-ignore ang nararamdaman ko, hindi ko magawa dahil ilang beses ko siyang nahuli na palihim na tinatitigan ako. Sinetap niya ang movie na panonoodin namin sa malaking flat screen TV dito sa loob ng room ko gamit ang phone nito. Ngayon ko lang nalaman na pwede palang manood ng movie mula sa phone tapos ay ko-connect sa TV. After almost 10 minutes, dumating ang order niyang popcorn at ice cream. Thank you, pero hindi pa ako pwede ng sweet, malumanay na sabi ko kay Andre nang alukan niya ako ng ice cream. Bawal pa daw kasi sa akin ang sweet dahil inaalagaan ang tone ng katawan ko. Nakaschedule kasi bukas ang photoshoot ko para sa mga picture ko for my social media accounts. Isang ngiti lang ang sinagot niya sa akin, tapos naging abala na sila ng anak ko sa pangbatang movie na pinapanood habang kumakain ng popcorn at ice cream. Natapos ang unang movie na pinanood namin, tapos another movie ulit na pangbata. Maya-maya, sabay kaming napatingin sa anak ko nang biglang lumaylay ang kamay nito at natamba sa pagkakaupo. Nakatulog ang anak ko. Tumapon ang popcorn na hawak nito. Agad na binuhat niya si Liam at inayos ng higa. Ako naman ay ang tumapon na popcorn ang pinagtuunan ko ng pansin, ngunit nagitla ako ng sabay namin ni Andre pupulutin ang isang pirasong popcorn. Nahawakan niya ang kamay. Tila napasok naman ako at mabilis kong binawi ang kamay ko. Napalunok ako. It's an awkward moment sa pagitan naming dalawa. Tulog pa si Liam kaya kaming dalawa lang talaga ang mag-uusap. Pilit akong ngumiti. Ako na lang Andre, anito. Mabilis kong inabot ang wipes at pinunasan ang kamay ng anak kong masarap na natutulog. Tumayo siya sa gilid ng kama. After ko naman panasan ang kamay ng anak ko ay pinagpegan ko ang side ng bed na natapunan ng popcorn. While doing that, nakatayo lang siya at pinagmamasdan ako. Nagkunwari akong hindi ko na malayan na nakatitig pala siya sa akin.
Tubig, gusto mo. Alok ko sa kanya. Wala kasi akong masabi. Saka dahilan ko na rin yun para makalabas ako ng kwarto. No, thank you. I'm not thirsty. May pagka-husky ang boses ng ngiti niyang sagot sa akin. Sige, dalhin ko lang ito sa ibaba. Sabi ko at mabilis kong sinamsam ang mga pinagkalatan nila ng anak ko. Para akong tornado sa bilis ng kilos ko para lang makaalis ako kaagad sa harapan niya. Nang marating ko ang kitchen, naghahabol ako ng paghinga at sobrang pawis na parabang ang dami kong ginawa naglakad lang naman ako pababa ng hagdan. Napahawak ako sa aking dibdib. Anong ginagawa mo, Andre? Bakit ka ganyan sa akin ngayon? Sambit ko sa kawalan. Hindi ako sanay na ganito siya sa akin. At ayoko na masira ang samahan namin ni Andre. Mabait siya sa akin kaya naman mahal ko siya bilang brother-in-law, kaibigan ko, at hanggang doon lang yun. Sinadya ko talagang magtagal dito sa ibaba. Naghanap ako ng magagawa ko para hindi ako kaagad bumalik sa silid ko. Dahil may caretaker naman itong mansion kaya naman halos wala rin akong makitang magagawa ko. Nagpasya akong lumabas pagkatapos kong linisin ang kitchen. Malaki ang paligid nitong mansion. Kaya naman nag-jogging na lamang ako kahit hindi pang jogging, running attire ang suot ko. Okay naman ang short and blouse na suot ko. Nagpapawis ako. Na-clear ang mind ko ng sandali. Napatigil ako sa aking pagjo-jogging nang marinig ko na tinawag ako ng anak ko. Pawisan na tumigil ako at lumakad papunta sa kanila ng tito niya. Uuwi na kami, tumawag na sa akin si mom, hinahanap na daw si Liam ng daddy niya, sabi nito sa akin. Ganun ba, ani ko naman. Umupo ako para abutin ang anak ko. Bye anak, see you soon ulit. Ingat ka palagi sa school mo, ha? Kiss mo ko kay baby Lily, hinalikan ko ito sa pisngi at kahit pawisan ako ay niyakap ko pa rin ito ng mahigpit. Bye po mommy, I love you, tugon naman nito sa akin na namamasa ang mga mata. Nalulungkot dahil uuwi na sila at hindi na naman kami magkakasama. I love you too, anak. Mahal na mahal ko kayo ni baby Lily, ani ko naman at hinigpitan pa ng yakap. Hinarap ko si Andre, salamat talaga, ha? Ingat kayo sa pag-uwi, inakay ko si Liam palapit sa kanya. Agad naman niya na hinawakan sa kamay ang anak ko. Ikaw ang mag-ingat dito, Lara. Alis na kami, sabi nito at walang babala na pinatakan ako ng halik sa aking pisngi. Namilog ang mga mata ko, nagitla ako, at nanigas ang aking buong katawan sa gulat. Hindi ko sukat akalain na gagawin niya sa akin ang bagay na iyon. Malalim akong napalunok, natameme ako. Namalayan ko na lang nawala na sila ng anak ko sa harapan ko. Paakay na sila ng kotse at kamakaway pa sa akin si Liam sumisigaw ng, bye, mommy. I love you po. Wala sa aking sarili na napatitig ako sa papalayong kotse at napahawak sa pisngi na hinalikan niya. Third person's POV. Buong maghapon na naging abala si Lara sa photoshoot niya, doon lang naman sa mansion ginawa ang photoshoot. Pero nakakapagod pala ang magpo-post-post lang. Bawat palet ng photography backdrop, palet rin siya ng hairstyle, at damit niya. Sumakit ang panga niya at feeling nga niya maglolek Diyos siya dahil sa maghapon na panay ngiti sa harap ng camera. Hindi naman siya pwedeng magreklamo dahil baka isipin ng mga kasama niya ay ma-attitude siya. Saka, hindi lang naman siya ang napagod, ganun din buong team na kasama niya na siyang nag-aasikaso sa kanya from her hairstyle to outfit. Mabusisi pala ang photoshoot. Ultimo sa hibla ng buhok at lapag ng buhok niya ay dapat nasa tamang posisyon para maganda ang tama sa camera at maganda ang kalalabasan ng picture. Napagod man siya, nag-enjoy din naman siya. After niyang maligo at magpalit ng damit, sumampa siya sa kama at naupo. Kinuha niya ang laptop at pinatong sa kanyang mga hita. Ginawan siya ng social media account ng mga ito. Hindi Lara ang pangalan niya. Screen name daw niya ay Bella. Iyon ang gusto ng talent manager niya. She checked her Instagram account first. Posted na sa account niya ang kanyang mga picture na kanina lang sinot. May mga kuha rin ng video sa kanya while kumakanta siya. Napangiti siya dahil kahit kanina lang ginawa ang account niya ay may followers na agad siya. Nagsimula na rin magingay ang mga followers niya sa comment section. Puri siya ng mga ito. Gandang-ganda sa kanya. May mga nagre-report na rin ng kanyang mga picture at video.
After niyang e-check ang Instagram niya ay ang FB account at TikTok account naman niya ang binisita. Same ng kanyang Insta account. May followers na rin siya roon at maingay na rin ang kanyang mga followers sa comment section. Hindi niya mapigilan ang kiligin. Gosh! Totoo ba ito? Tinapik-tapik niya ang magkabilang pisngi. Sikat na siya, may followers na siya. Ang ganda mo Lara, masyado siyang nalibang sa pagbabasa ng mga comment, nakakakilig at nakaka-overwhelm kasi ang mga nababasa niya na iniiwan na comment ng mga followers niya. Dahil sa tagal niyang nakatutok sa laptop, hindi niya namalaya na medyo malalim na pala ng gabi. 12:00 na. Nakalimutan na niya na tawagan ang mga anak niya. Nagmamadali niya ni-login ang account niya para e-video call ang biyenan. Ito lang kasi ang way niya para makausap ang mga anak. Hindi naman nagtagal, sinagot ang video call niya. Hello Hiha, sayang ngayon ka lang tumawag, tulog na ang mga bata, wika ng biyenan niya. Sa tuwing magkausap sila sa video call, kung may tao sa paligid, nasa loob ng banyo ang biyenan niya or kaya ay nagkukulong sa silid ng mga anak niya habang kausap siya. Nag-guilty siya dahil nawala sa isip niya ang oras kaya naman na late na niyang natawagan ito. Hindi na niya makakausap ang mga anak ng gabi na iyon. Sorry po, nakaidlip po kasi ako kaya nawala sa isip ko na tumawag, dahilan niya. Nahiya naman siya rito kung sasabihin niya ang totoo na hindi siya nakatawag kaagad dahil nabisi siya sa pagbabasa ng mga comment ng kanyang followers. Okay lang yun Hiha. Ako na lang ang tatawag sa iyo bukas para makausap mo ang mga bata, pampalubag loob nitong sabi sa kanya. Mas lalo naman siyang na-guilty. Noong naalam niya ang totoo. She neglected to call them. Salamat po, nahihiya niyang sabi, at kahit sa through video call lang sila magkausap ng biyenan, hindi niya magawa na tumingin ng diretsyo rito. Siya nga pala Hiha, I saw your photos. Ang ganda-ganda mo, sure na dadami kaagad ang fans mo. Walang duda iyon, masaya na wika nito sa kanya. Salamat po, at dahil po yun sa inyo. Kung di po dahil sa inyo, wala ako sa sitwasyon na ganito ngayon. Wala yun Hiha, sabi ko naman sa iyo diba? Ako ang bahala sa iyo. Pero, bitin nito sa pagsasalita. Tinitigan siya, pero kahit anong mangyari, sa anak ko lang ikaw. Hindi ka pwedeng main love sa iba. Sa anak ko lang dapat Lara dear. Gusto kong linawin sa iyo yan, mahabang litanya nito. Napalunok naman siya, kinabahan siyang bigla, akala naman niya kung ano na. Mabait akong mother-in-law, Hiha. Pero demonito rin akong babae. Kaya wag na wag kang mai-inlove sa iba dahil para ka lang sa anak ko. Pag-aari ka na niya, kaya off-limits na sa iyo ang ibang lalaki, sindik nito sa kanya. Oo naman po, hindi po ako titingin sa iba, mahinang sagot niya. Wala naman talaga siyang balak na tumingin sa ibang lalaki. Napaisip siya, dapat ba niyang sabihin sa biyenan niya na hinalikan siya ni Andre kanina? Pero agad rin niyang naisip na wag na lang sabihin ang ginawa ni Andre. Beso-beso kiss lang yun. Maybe, good, mabuti at malinaw sa'yo, mabilis na tugon nito. O sige na, magpahinga ka na. Matutulog na rin ako. Napatitig siya sa screen ng kanyang laptop matapos makipag-usap. Sa tinig ng biyenan niya, nahimigan na agad niya na hindi ito madaling kaaway. Mabait ito, pero sila yung tipo ng tao na mahirap kalabanan. Umaga pa lang ay hindi na matimpla ang mukha ni Andrew. Simula naman kasi nang layasan siya ni Lara. Palagi na siyang wala sa mood at mainitan ang kanyang ulo. Small thing gets him angry. Pagpasok niya ng opisina, sumunod naman kaagad ang kanyang secretary. May nilapag itong brown envelope sa ibabaw ng kanyang lamesa. Tahimik na naglalakad palabas ang kanyang secretary, mahigpit niya na sinabihan ito na ayaw niya ng ingay. Kaya naman kung hindi lang rin importante ang sasabihin nito sa kanya ay wag na lang magsalita. What's this? Diin niyang pagsasalita, nasa himig ang mainit ang ulo. Malapit na sa pinto ang secretary niya. Napatigil ito sa paghakbang at humarap sa kanya. Sir, pinabibigay po ni Sir Andre yan sa inyo. Baka daw po gusto mong i-consider ang content creator na yan para maging bagong endorser ng company. Mabilis na bumaba ang mga mata niya sa brown envelope na tinutukoy ng secretary. Okay, you may go, walang buhay niyang sabi. Paglabas ng secretary niya, naupo siya sa swivel chair. Nakapikit na tumangala siya at pagod na hinilat ang sentido. Simula nang umalis ang asawa niya, hindi na siya nagkaroon ng matinong tulog.
Kadalasan ay 2 hours lang ang tulog niya. Goddammit, he missed her. Hindi niya alam kung ilang minuto na ba ang lumipas sa ganoon posisyon niya. Basta nakapikit lang siya at pagod na minamasahe ang sentido. Pagod na nga ang isip niya sa kakaisip kung saan makikita ang asawa niya. Nakikisabay pa sa isipin niya ang pabulusok na sales ng kumpanya. Kaya naman lalo siyang naiinis sa nangyayari. Stress and pressure sa negosyo, makirot ang puso at wala siyang peace of mind dahil sa pagkawala ng asawa. Nagmulat na siya ng mga mata ng Manoa sa pagpikit. Malalim siyang nagpakawala ng buntong hininga. Mahahanap mo rin siya, Andrew. Mahahanap mo siya, bigyan mo lang ng oras na makapag-isip. Aniya sa kanyang sarili.